Hi guys! So, financial discussion muna tayo ngayon. So, yung topic natin, informal talk, informal discussion, is about how to build your financial savings and investment. Your savings and investment. Okay, so I am not a certified financial planner or what. I am just sharing with you my experiences. And naging hobby ko kasi magbasa ng mga books. So right now, me and my wife are in EDSA Shangri-La Hotel. So nagbabakasyon kami dito for several days. And even though bakasyon, I still make sure na meron akong mga books na dala. So, example, yung dala kong books ngayon, tatlo. So, yung isa, Start Thinking Rich. Okay? 21 Harsh Truths to Take You from Broke to Financial Freedom. Okay? Ito pinabili ko to sa Fully Book. Hindi to available dito. So, dun sa mga vlogs na fina-follow ko, sinuggest to. Tapos ni-review ko yung summary na gustuhan ko kaya pinabili ko sa kanila yan. Ano pa? Ito, bago to kay Ray Dalio. Meron kasi akong book ni Ray Dalio about principles, yung makapal. So ngayon, bago tong book na to, nung pinanood ko sa YouTube, nagustuhan ko yung explanation niya dito. Pang-economist to. So even if I am not a certified economist, yung pagka-explain niya kasi sa YouTube, maganda. Okay, ito, How Countries Go Broke, The Big Cycle. Okay? So, ito yung mga naiinteresan kong basahin. Ano pa? Ito talaga gusto ko to kasi ito nabasa ko na. The Millionaire Fast Lane. Okay, so ang concept nito, meron daw slow lane, tapos meron tayong fast lane. Kung employee ka, slow lane yan. Ibig sabihin, ano yan? Mag-work ka dyan, kumita ka, 8 to 5 ng everyday, Monday to Friday, bakasyon ka kunyari ng Saturday, Sunday, pahinga ka, tapos balik na naman. Work ka for 60 years, di ba? Parang ganun, for 40 years, 50 years, depende. So, ang Millionaire Fast Lane, ang pinipreach nito, yung mabilis. So, like entrepreneurship, yan yung magbi-business ka. And investment. MJ DeMarco. So, ito talaga gusto ko kasi, tingnan nyo naman. Ang dami kong highlights dyan. So, talagang page by page, inaaral ko ng inaaral yan, no? Ayan, no? Ang dami kong highlights. Talagang ina-underline ko yung mga nagugustuhan kong mga statements niya. Okay? Maganda tong book na to. So, nabasa ko na siya. Pero, ba't inuulit ko? Ganun ako eh. So, pag may mga books ako nabasa na in the past, tapos gusto ko ulit siyang basahin, binabasa ko. Alright? So, yan, no? Ito yung mga books ko. So, doon lang, back to basic lang tayo, no? Sa how to build your savings and investment. So, number 1, basic lang naman. You need to increase the gap between your expenses and your savings. So, for example, employee ka, sinisweldo ka ng 100,000 pesos. Okay? Ang expenses mo is net na. In 1 month, expenses mo is 70,000. Kasama yung nagbabayad ka ng kotse, okay? Yung utilities mo, etc. Yung transportation mo, okay? Food allowance mo. So, kung 70,000 yung expenses mo, may nasa-save ka ngayon na 30,000. So, pwede mong i-save yun, i-build mo yung emergency fund mo, and then, pag na-reach mo ng emergency fund, yung concept na sinasabi, di ba, ng mga experts is 3 to 6 months. O kaya, iba naman, advanced masyado. Kung madaming nakadependent sa'yo, 6 to 12 months, or more than 1 year pa nga yung iba. So, halimbawa, na-reach mo na yung 6 months. For example, 6 months. Yun yung emergency fund mo, 6 months. Anong next step mo ngayon kung na-build mo na yung emergency fund mo? Yung next step ngayon is pwede ka na siguro mag-explore ng investment. Yung 30,000 na sa-save mo every month, siguro pwede ka mag-open ng stock account. Open ka sa mga brokerage firm, sa mga banking institution, may mga
way sila, like UITF. So, pwede ka mag-start mag-invest. Pero ang pinaka ano talaga niyan, root is i-increase mo yung gap between your savings and your expenses. Yung earning mo kasi, kahit gaano kalaki yan, let's say 100,000 na sweldo mo, kung ang expenses mo naman is 110,000, so wala rin, negative ka pa. So, yung cycle na work ka ng work, gusto mo ma-promote, gusto mo mataas increase mo, pag na-reach mo yung promotion, nataasan yung sweldo mo, tataas din lifestyle mo. So, hindi nagkakaroon ng gap. Kasi, pag walang gap, wala ka masisave, wala ka mai-invest. Nagigess nyo ba? So, pag may gap ka, 70,000, paano kung 60,000 pa yung expenses mo? So, ibig sabihin, 60,000 expenses mo, 100,000 yung sweldo mo, meron kang sobrang 40,000. Ang laki, di ba? So, pwede mo na siya magamit sa different investments mo. Yun lang naman guys yung pinaka-basic niyan. Nag-a-apply to kahit sa fresh graduate, middle manager, senior manager, even directors, VP pataas, nag-a-apply yan. So for example, vice president ka, sumisweldo ka ng 2 million a month. Example lang, 2 million a month, net na. Ang sweldo mo, 2.1 million. Ganun din, di ba? So, kahit ang taas ng position mo, kahit ang dami mong mga perks dyan, kung yung lifestyle mo is mas mataas pa dun sa savings na nakukuha mo, na nasisave mo, o wala ka na nga nasisave, so wala din. Alright? So, you need to increase yung gap. Okay? Ito yung sweldo ko, ito yung sweldo ko, ito yung expenses ko. Itong gap na to, yung between. Okay? Yung salary, expenses. Pag ganito siya, expenses, salary, okay, mas mataas yung expenses mo sa salary, negative tayo dyan. Okay? So, ang advice ko doon sa mga nagsisimula mag-work, yung mga fresh graduate, maintain nyo yung lifestyle. Kasi pag nasanay ka na dyan sa lifestyle mo, as you climb the corporate ladder, as you get more income, na kakatanggap ka ng mga increases, wala. Ibig sabihin, bago yung lifestyle, upgrade yung lifestyle mo, wala kang masisave. Alright? So, yan lang yung lesson natin for today. And magbibuild tayo ng mga iba't ibang videos regarding financial intelligence. Di ba? Para dito tayo, start thinking rich. Okay? So, yan muna for now. Comment down below kung ano pa yung mga topics na gusto nyo na ma-discuss natin. Right? Bye-bye!